Alam mo palang hindi nakakayana, alam nyo pala yan eh. Number 1 na angal ng mga Pilipino, ano? Bigas, mga kababayan ko. Tama? Ang unang-unang inaangal ng taong bayan sa presyo, bigas. Sino ngayon na nagpapataas ng presyo ng bigas? Mga magsasaka ba? Gobyerno ba nagpapataas ng presyo ng bigas? Let's correct it. Ito mga kababayan, pakinggan naman natin yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin mga kababayan ko, di ba? Kagaya na sasabi ko sa inyo, wala namang problema sa akin yon. Pero pakinggan natin. Ito po mga kababayan ko. Clear that statement of this representation. Paano ko pumamaliitin ng Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Itong Peking People's Initiative. So ibig sabihin nito, Senator Villanueva, you're pointing na peke po ang ang People's Initiative. So peke pala ang taong bayan. Peke ang taong bayan. Oh, ayun o. Katanungin ko to kayo mga subscriber ko. Pabor ba kayo sa People's Initiative? Mga kababayan ko. Okay, para mas malinaw. Peke ang People's Initiative. Sabi nila, pabor ba kayo? O, tanungin ko taong bayan. Pabor ba kayo sa PI? Okay. Sa PI? Yes or no? O, survey tayo ngayon. Sige, mga kababayan ko. O, kayo dyan, pabor ba kayo sa PI? If pabor kayo sa PI, say yes. Mga kababayan ko, say yes. O, sa Facebook, sa YouTube, sa YouTube. O, ngayon. Sige, peke ang People's Initiative. And tanungin natin ang taong bayan ngayon, mga kababayan ko. Ito, Pilipino to mga to. Most of them na nasa Pilipinas. Mga kababayan ko. O, tingnan natin. I will give you 2 minutes para malaman nyo, mga kababayan ko, para malaman nila, mga kababayan ko. Sige nga. O, 4% ang nagsabi sa no, 94% ang nagsabi sa yes. Oh, now, eto, para malinaw, mga kababayan ko, ayo, baka sabihin nyo, binubudol ko kayo, ayan, no. Oh, mga kababayan ko, ang nagsabi, peke ang PI. Peke talaga ang PI, mga kababayan ko. Sobrang peke daw po ng PI. Look, mga kababayan ko, napaka-peke po ng PI. The people said 95%. Tinanong ko ang taong bayan kung pabor ba kayo sa People's Initiative para palitan ng economical provision. Pabor ba kayo sa PI? Ang dami nagsasabi 96% ang yes at 95% ay 94. 4% lamang ang nagsasabi ng no. So paano magiging peke ang PI? Tinanong natin ang taong bayan ngayon. Di ba mga kapatid? Sige nga, mga kababayan ko. Ayan. Nakikita ninyo. Tuloy. Dito po tayo mag-focus. Madali mo maghalit para sa akin. Madali mo para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador Madali pala eh. Gawin mo na lang magalit. Sige na, sir. Kakampi mo yung mga senador. Ikaw na. Ikaw na, sir. Sige lang, sir. Pagbibigyan kita. Madali po yung Mr. President, napakadali. Pagdating isa-isa yung kaso na ito, ilang bilyon dito, ilang bilyon doon, madali po sabihin, pero hindi po yung focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President. And medyo exaggerated, Sen, ha? Medyo exaggerated ka doon, Sen. Diba? Mamaya, mga kababayan ko. Sige, tuloy lang natin yung sinasabi niya. Pakinggan natin. this is the soul of our nation, our Constitution, Mr. President. Bakit? Ang Constitution ba natin, ayan ang soul ng ating bayan, mga kababayan ko? Soul of the nation. Soul. Totoo. Ako, believe naman ako doon. Kaluluwa ng bansa natin yung Constitution na yan. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Yung OCTA po, sabi 1%. Mga kababayan, tingnan nyo. Politicians Initiative na ito, yung Mabahong People's Initiative. Ayan ha. true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Yung OCTA po,
How could you say that? May mga ganito palang senators, mga kababayan. They say na mabaho ang PI, mabaho ang People's Initiative. Did you know ano lang Senator Joel, medyo patapik lang ako konti. No? Patapik lang ako konti. No, please respect yung mga yung mga taong naniniwala sa PI, sa People's Initiative. Marami pa rin Pilipino eh. Marami pa rin Pilipino. So yung sinasabi mo 1%, yun yung mga mababaho para sa inyo. O ito yun para sa taong bayan. So ibig sabihin, sinabi ng Okta Research na merong 1%, mga kababayan ko, yung pala yung mga mababaho sa taong bayan. O yung 1% na naniniwala sa PI, wag nyo iboboto to ha, pag tumakbo to. %1. Diba? 1% Pilipino pa rin yan. No matter what happen, kahit ano pa ang galit mo, magsalita ka sa Senado, 1% pa rin yan. Remember that 1% pa rin yan na bumoto sa'yo, tandaan nyo to ha, na bumoto sa inyo, ha? Sasabihin ko to sa inyo, yung 1% na bumoto sa inyo, ha? Naghalal sa inyo, pumuntos pa rin para maging senador kayo. Diba? My God, mabaho ang People's Initiative. Mabaho ang PI. Mabaho pala ang taong bayan. Pucha. Is this the senator na binoto natin? Tuloy. O sabi, 1% lang ang naniniwala na may halaga itong Chacha. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa Bakit mo isasali ang CBCP? We have a separation of state and churches. May batas tayo doon. Huwag nyo ibida sa amin yan dito. We don't care about CBCP. Ang trabahuhin ng CBCP kung paano paano matataguyod ang taong bayan. Paano matutulungan sa espiritual ang taong bayan. Comelec. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement JIL. Kaalyado nyo yan eh. Natural. Pastor. ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Huh? Mr. President, maliwanag po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Anong hindi prioridad ng taong bayan? Kailan pa tayo gigising? Sige mamaya, sasagutin kita. Lalo na maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng Alam mo palang hindi nakakayanan, alam nyo pala yan eh. Mainit na naman ulo ko. Alam nyo palang hindi kaya ng taong bayan eh. Nasabi nyo dito. O sige, tuloy natin. Tuloy natin ha, tuloy natin. Sige lang. nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng O taas ng presyo. Pag sinabi nyo hindi kaya ng taong bayan ng taas presyo, number 1 na angal ng mga Pilipino, ano? Bigas. Mga kababayan ko. Tama? Ang unang-unang inaangal ng taong bayan sa presyo, bigas. Mga kapatid. Sino ngayon na nagpapataas ng presyo ng bigas? Mga magsasaka ba? Gobyerno ba nagpapataas ng presyo ng bigas? Let's correct this speech. Tama natin to. Yung minute kaya kanina, pinanonood ko to, umiinit yung ulo ko eh. 'Di ba? Sino? Ang tanong ko, sino ang nagpapataas ngayon ng presyo ng bilihin, ng presyo ng bigas? Sino ngayon ang kumakawawa sa taong bayan? 'Di ba mga kababayan ko? Sige, ako kaya ko ipaliwanag, ordinaryong Pilipino ko eh. Pero nalaman ko 'yan. Mga kababayan ko. Bakit tumataas ang presyo? Nirereklamo nyo. Alam nyo pala ang problema ng taong bayan, bakit hindi nyo ginagawa? Ha? Oh, eto. Sino ngayon ang nagpapataas ng presyo? Number 1, magsasaka ba? Gobyerno ba? Palengke ba? Hindi.
Ang nagpapatas ng presyo, alam nyo kung ano? Middleman. Under the 1987 Constitution, nagiging legal ang nagkaroon ng middleman. Dahil bakit? Nawalan tayo ng farm to market program. Tinanggal yun doon. Kaya umaangal ang taong bayan sa taas presyo, ang akala nila kumikita yung mga magsasaka. O, example ng bigas mga kababayan ko ha. Example yan ng bigas. Ha? Example yan ng bigas. Total naman ha, sabi nyo, maliwanag eh. Oh, I get your point, Senator. Nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas. Bigas, binanggit mo na, okay. Oh, ngayon, ang tanong ko dito, sino ba nagpapataas ng presyo? Middleman. Sino ba pumaproteksyon sa middleman? Mga senador ba? Mga kongresista ba? Mga mayayaman ba? Mga politiko ba? Alam mo ano pumaproteksyon sa mga middleman na kumukuha at nag-aangkat ng bigas sa ating mga magsasaka? Alam mo kung ano pumaproteksyon sa kanila? Yung 1987 Constitution na ginawa ni Cory Aquino Days. Dahil dyan sa 1987 Constitution, binigyan ng kapangyarihan yung mga middleman na bumili doon sa mga magsasaka para dalhin ng mga middleman sa palengke at ibenta sa merkado. Sila ang nagko-control, hindi po yung mga magsasaka. Samantalang yung mga magsasaka natin na nagpapalay, naggagapas, nagtatanim, naglalagay ng pataba sa ating mga palay para may kanin tayong maihain sa lapag. Mga kababayan ko, sila pa yung walang makain sa lamesa at tanging gulay at kukunting kanin lang ang kanilang kinikita dahil sa kakarampot na kinikita nila sa pagsasaka. Now, kung alam nyo pala yan ang problema, so pass the RBH 6 and palitan natin yung economical provision ng Pilipinas. Hindi PI ang may problema dito. Kung ganun pala. Mga kababayan ko, sa makatuwid, hindi po People's Initiative ang may problema. Kung alam nyo, lumabas sa bibig ninyo, yan ang problema ng taong bayan. At nabanggit nyo, isa ang bigas sa pinakahirap na solusyon. Mga kapatid, kayo na ang bahalang humusga. Sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin. Maging asin. Kasi paano ba naman mga kababayan ko eh? Paano ba naman? Kahit yung asin may middleman na rin. Nabanggit niya noodles, nabanggit niya ang isa-isayin natin nabanggit niya noodles, nabanggit niya ang kape, nabanggit niya ang mga ganitong kumpanya. Eto, tanungin ko kayo, bakit nagmamahal yan? Sige, tanungin ko kayo, bakit nagmamahal yan? For example, kopi ko, Tridharma. Sorry, nadigay na naman ako. For example, kopi ko. Kopi ko is a Tridharma, kampanya ng Tridharma. From Indonesia, investment natin yan na pumunta sa Pilipinas, nagtayo dito ng sariling brand. Ang pangalan niya ay Kopi Ko. Kaya nabuo si Kopi Ko, mga kababayan ko. So ngayon, binenta sa market, ngayon tumataas ang presyo. Bakit, mga kababayan ko? Bakit? Kasi nagbabawi yung kumpanya sa expenses nila sa Pilipinas. Problema nga natin sa bansa natin yung taas ng sahod eh. Taas nga ng sahod natin dito. Wow! Above 500 plus na tayo. Mga kababayan ko. Pero yung bilihin, grabe ang taas ng presyo. Tuloy. At iba pa, nagluluksa pa rin hanggang ngayon ng maraming kababayan natin. Magluluksa talaga kami pag hindi nyo pinasa at hindi nyo inalis. Pag inalisan nyo talaga ng karapatan ng People's Initiative. Thank you very much, Tita Emily Sipagan. Kay Doktora Emily from Massachusetts, dito. Biktima ng baha at landslide doon po sa Davao. Biktima ng baha sa landslide doon sa Davao, magrereklamo ka. Tanungin mo yung pa First District, may 51 billion na hindi pa naire-remit hanggang ngayon. Until na, wala pa nga maramdaman ng taong bayan sa 51 billion. Tatanungin mo, irereklamo mo dito. O ano ginagawa nyo dyan? Meron naman kayo AIX, ba't di kayo tumulong? Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Ano magagawa nitong peking PI sa El Nino? Ito sinasabi ko eh. Dumating na yung El Nino sa bansa natin. Sa tingin nyo ba, kung ang Pilipinas umahon ng bansa natin at meron tayong probisyon na susuporta sa ating mga magsasaka at malaki ang ani ng mga magsasaka natin,
mga kababayan ko, sa tingin nyo katatakutan ng mga magsasakayan? El Nino? Baka gawin nilang sisiw lang yan. Pagdating ng araw. Baka gawin nilang sisiw lang yan. Baka sabihin, ay, alam na namin gagawin dyan. May gobyerno tayo, may susuporta sa atin. Kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan, maibibigay ng government natin. Ay, El Nino, madali lang yan. Hindi natin kailangan ng ano yan. Kailangan lang natin sundin yung mga pattern na ganito. Ito ang tinuro sa atin. Pero, problemahin nyo ba pati problema ng El Nino? Walang pag-usad ng bansa natin kung aasahan pa ng mga magsasaka natin yung mga senador. Ano? Ultimo pag El Nino, kailangan sa senador pa umasa? Huwag natin gawing kawawa ang taong bayan. May haharapin tayong tagtuyot. May haharapin tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin na hanggang sa buwan ng Mayo haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Nadali mo, Mr. Senator. Ang galing. Bakit hindi umangat ang educational system natin? 1987's Constitution na naman tayo. Humaharang sa edukasyon ng mga bata. 1987's Constitution. Mga kababayan ko, biruin nyo, kakisa-isang kaligayahan ng mga estudyante natin, kahit walang baon ng bata, busog papasok, tinanggal ninyo? Drama! Drama! Your best actor. Galing! Tuloy natin. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchalian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Bakit magiging kulelat? Bakit magiging kulelat ang mga estudyante natin? Mga kababayan ko. Paano? Walang nakikitang suporta sa gobyerno. Ang liit ng suporta. Kahit tumuhad pa si Sara, kahit tumalon pa si Sara, kahit gumawa pa si Sara ng kung ano-ano ngayon, kung ang susuporta. Ayoko talaga pag nagagalit ako sa content eh. Nadadala ako ng ano ko, naaawa ako eh. Kahit anong tumbling pa ni Sara, kahit ano pang gawin ni Sara dyan sa Department of Education, hindi gaganda yan because ayan yung palitan yung ating saligang batas na sumusuporta sa 1987. Ulit ninyo eh. Hadlang yan eh. 'Di ba? Sabi na nga ni sabi na nga namin eh. Sabi na nga dito ni Orion, ni Orion Perez Dumdum, no? Hindi tayo makakaarangkada sa expressway kasi naka-handbrake tayo. No? Palagat tanggalin natin yung handbrake, ibaba natin yung handbrake para makatakbo tayo ng 120 sa expressway nang bumulusok ang ekonomiya natin. Diyos ko! Bakit ganito sa Pilipinas? Diyos ko po. Tuloy. Mga bagong graduates, below minimum wage. Bakit? Ano ba? May investors ba tayong pumapasok dito? Biruin nyo, tatanungin nyo kung below minimum wage, yung mga kukuha lang ng ano yan. Ang ginagawa kasi ngayon dito, sorry sa mga nurse ha, pero totoo to. Minsan kumukuha lang ng experience dito, lumilipad na ng ibang bansa, mag-aaral ulit dun. Yung iba nga, mga doktor eh, doon na nagtatapos eh, ayaw na nila dito eh. Mga kababayan eh. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic. Tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. O, kung alam mo palang tagtitiis yung mga kababayan natin sa kalbaryo, edi, pasan nyo na tong PI. Kung alam nyo pala nagtitiis yung mga kababayan natin sa kalbaryo sa hirap at nararamdaman ninyo. Oh my God! Alam na alam pala ninyo, naghihirap pala ang taong bayan. Tapos hindi nyo ginagawa. My God, my dear senators, my dear beloved senators, nasa inyo ang susi. Pass the RB 86. Ituloy natin yan. Alam nyo ang paghihirap ng taong bayan pala, ba't hindi nyo tinutuloy? Diyos ko po. Mga kapatid, ramdam nyo pala ang taong, ramdam nyo pala kami. Ngayon lang namin naramdaman. Tuloy. Mga OFWs natin nag-displace, Mr. President. Oh, alam nyo pala na OFW natin ay nadi-displace.
nagtatrabaho sa ibang bansa? Alam nyo pala. Bakit hindi nyo ginagawa? Diyos ko, Filipino is not for sale. Alam nyo naman pala. Hindi alipin habang buhay ang Pilipino. Nararamdaman nyo pala. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Sir President, hirap na yung taong bayan. Alam nyo palang hirap na. Bakit hindi nyo gawin yung pasayan? Ano ba naman? Alam mo, ang solusyon sa lahat ng to, kung alam nyo talaga yung problema sa magsasaka, sa bitaas ng bilihin, traffic problema, hirap na hirap ang taong bayan, OFW problems, ano ba solusyon natin dito sa Pilipinas? Sagutin nyo kami. Nasa inyo ang susi ngayon para buksan yung constitution na yan. Palitan natin ang economical provision. Diyos ko, mga kababayan. Hirap na pala ang taong bayan. Alam pala ninyo. Bakit hindi nyo gawin? Alam mo, natatawa ako na nagagalit ako dito sa totoo lang. Kawawa ka pala sa taong bayan. Bakit hindi mo, ba't hinaharang nyo ang People's Initiative? Sige, tuloy. Pero, mabaho at peking PI pa rin ang gustong asikasuhin. Mabaho at peking PI pa rin. Mabaho at peking People's Initiative. Tayo yung tinutukoy niya doon. My God. My God. I can't imagine right now that one of the senators na hinahangaan ko ay sasabihin sa taong bayan na tayong may mga gusto na sinasabi niyang 1% ay mabahong People's Initiative. My gulay! Is this for the Filipino people? Sino bumoto dito? Please! Na mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, mayabang lang kayo. Don't blame Saldico. Marami sila. Senado, papugi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng peking PI? Tanggalin ang Senado sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng Let me correct. No, let me correct. Why the Congress ay sinusulong nila yung People's Initiative? Kasi kung tutuusin mga kababayan ko, paglilinaw lang po wala na po tayong oras para mga kababayan ko para makinig kayo para doon sa federal form, sa pagpasok ng mga ganitong iba pang mga tatlo kasi yan pinaliwanag nun ni Dumdum. No, wala pa mga kababayan ko. Wala pa doon. Ang hinihiling lang po ni Pangulong Bongbong Marcos, baka isipin ninyo, gusto rin ni Pangulong Bongbong Marcos na matanggal ang Senado. Wala pong ganun mga kababayan ko. I just want to be clarify, wala pong ganun. Ang hinihingi at sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko, alam nyo pa kung ano? Buksan lang yung economical provision na maglalagay at magtatakda para palakasin ang ating mga investors, ang ating ekonomiya. Wala pa pong sinasabi doon. Maliwanag po. Wag nating lagyan ng drama ito, Mr. Senator. Hindi ko po gusto 'yan. No? Mr. Senator, nirerespeto ko po kayo. Pero please clarify na paisabi naman po, no? Paisabi naman po. No? Paisabi naman po sa taong bayan na wala pong sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos na tatanggalin kayo. Ang gusto lang pong mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay magkaroon tayo ng pagbabago sa ating economical provision para makapagpapasok po tayo ng investors, mga kababayan. Because yan pong economical provision ang nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas, mga kapatid. Lahat po ng sagot at problema ng taong bayan ay nandoon po sa konstitusyon na luma. Kailangan po natin baguhin yun at bigyan ng panibago. Parang computer lang yan May pangit ka na photo, i-delete mo na yon kahit matagal na. Okay? May luma kang files sa computer mo.
No, tapos hindi mo na kailangan gamitin at hindi na angkop para sa'yo dahil luma na. Dahil 2024 na tapos pang 1950s pa rin yung ginagamit mong file, di mag-a-upgrade ka. Tatanggalin mo yung luma, papalitan mo ng bago. Yan po ang kailangan doon. pag-abyenda o pagrevisa ng ating konstitusyon. Tanong ko lang, bakit ayaw nyo pong rebisahin? Sige po, may punto po kayo. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Iyan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulot, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin, at nung mahuli natin sila, sa halip na magpakumbaba, sa halip. Bakit kailangan na kung ang pinupunto niya dito na may nanununog ng bahay nila at kausap niya si Senate President Zubiri, itong Congress mga kababayan ko na may dalang sulo, yan po ang pinupunto niya doon na sinusunog sila mga kababayan ko. Na aminin na sila yung nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. I think hindi sila galit mga kababayan ko. The congressman is not galit. Kasi ang gusto ng mga congressmen ganito eh. Ganito mga kababayan ko eh. Kasi dapat mga kababayan ko, kung ako tatanungin nyo, the 24 senators, mamaya explain ko sa inyo yung 24 senators natin, sa tingin nyo lahat ba ng national kaya nilang gampanan? Kahit pa meron yung mga naka-assign sa kanila, per sports, per ganito, committee ng ganito, kahit may mga committee pa yan. Mga kababayan ko, remember, the congressmans, yun ang nakatutok sa ating mga loka syudad. Tandaan ninyo, how many congressmen we have in Metro Manila? Sa buong mundo, 250 something? O ano, may mga congressmen tayo, mga 200 plus, 250 plus. Yung mga congressmen, yung mga representative natin doon sa House, sa Congress, mga kababayan ko, sila yung nandito sa baba, mga kababayan. Sila yung nandito sa baba sa ating mga cities. Sila yung nakakaalam ng problem talaga, local. So alam nila talaga kung anong problema sa bansa natin. If senators is 24, kaya ba nilang libutin lahat yan, yung 250 plus na ganon? Kaya ba nilang asikasuhin yon mga kababayan ko? No. Kahit may kanya-kanyang committee pa sila mga kababayan ko. Yung 51 billion nga, hindi nyo nga mapag-usapan sa Senado. Sila pa po yung nanguhuli. At nung mahuli po natin, ayaw pa rin po umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt, kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. Parehas lang naman din kayo nagbabatuan ng tae. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Hindi Naniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Talaga naman. I agree with that. Pero kung gagawin kayong punching bag, hindi rin naman ako papayag, Mr. Senator. Ako lang, Mr. Senator. Kung kayo gagawing punching bag, hindi kami papayag. No? Hindi kami papayag na gawin kayong kasi ginirespeto namin kayo because kayo senador eh. Kayo senador eh. Ang pagiging problem dito, ang gusto namin ipaalam sa inyo bilang isang Pilipino, kung mapakikinggan po tayo, hopefully sana po, no? Hindi ko po kayo binabash sa mga sinabi nyo, bagkus nire-respeto ko po kayo. Pero para po sa akin, mga kababayan ko, nakakalungkot naman po, no? Nakakalungkot naman po. Sa bibig nyo na nga po nanggaling yung mga problema ng taong bayan. Bakit hindi nyo pa rin po nasusolusyonan? Alam nyo po yung problema eh. Ang problema dito, kung alam nyo yung problema, tapos alam nyo rin yung po yung solusyon sa problema, bakit hindi nyo po solusyonan? Ba't ginagawa nyo pa pong problema? Gets my point? You get my point? Alam nila yung solution doon sa problema ng taong bayan, taas ng bilihin, edukasyon, problema sa ganito. Alam nyo pala eh. Tapos, bakit ngayon ginagawa nyo bang problema? Kailangan ba magbangayan kayo ng Congress? Kailangan ba upakan mo yung isang congressman? Sabihin mo lahat yung baho ng isang congressman para masabi lang na tumindig kami sa aming posisyon. No. For me, hindi. Mga kababayan ko. Para sa akin, hindi. Sorry, Mr. Senator Villanueva. Para sa akin, it's better na magkaisa kayo. No? It's better na magkaisa kayo. Gawin nyo to. Gawin nyo yung nararapat dyan. Gawin nyo yung dapat nating sundin. 'Di ba? If you are for the Filipino and your heart is for the Filipino people, no?
at talagang ang puso mo ay nasa taong bayan at ang taong bayan ang pinakikinggan mo talaga at kami yun na pinakikinggan mo, nasabi mo yung mga problema ng taong bayan, naghihirap ang Pilipino, naaawa ka, pass the RB 86 to offend the Constitution and revise the economical provision. Ipasa nyo yung batas na RB 86 para mabuksan natin yung ating konstitusyon nang sa ganon mapalitan natin ang ating economical provision. The only source na uunlad ng bansa natin, mawawala ang paghihirap, mawawala ang gagaan ang buhay ng taong bayan at papasok ang investors sa atin. Nahihintayin natin for 2 years mga kababayan ko, palitan natin yung ating economical provision. Mga kababayan ko, dapat sa inyo hindi kayo mag-away-away, hindi kayo magbutasan. Dapat sa inyo hindi kayo magbukulan o magbatuhan ng tae ng Kamara at Senado. Dapat sa inyo pag-usapan ninyo at magbukas kayo ng isang pagkakataon na mag-usap kayong lahat para pagtuunan ng pansin to. Kasi kung ipipilit natin ang ipipilit dito yung mga gusto ninyo, kanya-kanya kayo. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ka rin magaling. May galing din yung isa. May magaling pa rin siya. Pero may mas magaling pa rin sa inyo. Kung lahat kayo magagaling mga kababayan ko, tas gagamitin nyo sa tama, ay taong bayan na makikinabang. Pero kung lahat kayo magagaling tapos hindi kayo magkakasundo, taong bayan na maaapektuhan lamang. Like I said, mga kababayan ko, farmers umiiyak because of dahil sa hindi sila umaangat sa buhay, nananatili pa rin sila sa bukid. 'Di ba? OFW, umaalis sa bansa natin. What's the reason kung bakit mahirap ang bansa natin, hindi umuunlad? 'Di ba? To be honest mga kababayan ko, kahit ulit-ulitin ko to sa inyo, mga kababayan, kahit maupo pa si Pangulong Bongbong Marcos ng 20 years dito sa Pilipinas, kung hindi mapapalitan niyang economical provision natin, wala, hindi na angkop sa bayan natin yan. Mananatiling bulok yung konstitusyon natin. Yon ang pinaka matalim na usapan. Nakakalungkot sabihin, mga kababayan ko, but it's true. 'Di ba? Totoo. Kasi mananatili tayong bagsak sa ekonomiya natin. Kahit na anong ahon natin yan, di tayo babangon. Mukhang magbabalot-balot na ako ng aking mga gamit at pipili na ako ng bansang lilipatan ko na maganda ang economical provision.